Oh guys, sa championship na namin, kalaban namin Don Bosco. So, tapos na yung 1 hour na pahinga namin. Medyo pagod kami dahil nga doon sa semifinals. Kaya, kire-react na namin sa game to. Wala nang paliligo pa, bakbakan na. Let's go. Bo, syempre anak mo si Layos. O, anong pakiramdam mo? Championship tayo ngayon. Syempre, overwhelmed. First time, bali second time, pero first time sa private. Siyempre, nag-represent ng Divine Grace. Sulit. Sulit ang panood, sulit ang expectation. Magagawa lahat ito. Kumain ka na? Yes na. Tingin mo mananalo tayo? Siyempre. Ang gusto ko sa'yo. Pero, gusto ko lumaban tayo. Kung kaya natin manalo, mas maganda. Mahirapin din natin sila. Huwag natin ibigay sa kanila na saglit lang. Ha? Maganda! Drado na. Papunta na kami sa loob ng court. Championship na Don Bosco laban sa DGC. At salamat sa suporta ng fam ng DGC dahil nandito kayo throughout the tournament. Nakuha ko itong live feed sa DGC. Alam ko medyo malabo pero mas gusto nyo naman yung score, di ba? Sa unang entrada ng first quarter, nagsagutan kami ng Don Bosco dito ng fast break. Pero mukhang mainit kaagad tong si Tupe dahil 4 straight points sa kanya napunta. And si Radam galing sa handoff for the 3, ilista mo na. Another basket ni Tupe dito with a floater. Susundan niya pa ng putback yan. Grabe ka Tupe, 8 points straight sa first quarter. Pero hindi nagpatinag ang Don Bosco dito dahil napakalaki, grabe ang depensa nila. And nakakapag-execute sila ng mga plays nila early in the first quarter. Tignan nyo naman guys gano'n kami kahirap na hirap umiscore sa ilalim. At gaya nga na sabi ko, dahil malalaki sila, napakadali nila makakuha ng second chance points. Lamang ng 7 ang Don Bosco, pero na-trim down ni Elian with a short jumper. Kagandahan sa big ng Don Bosco, dinidepensa na tumatakbo pa, easy fast break points para sa big nila. Sa second quarter, nag-pick up ang depensa namin, kaya naman ito naka-easy basket itong si Black Dragon, cutting down the lead to 3 points, 24-21. Susundan niya ng mid-range jumper ni Herrera, boom! At maganda nilalaro ng 14-year-old na to dahil bibigyan kami ng corner 3 dyan. At nakuha na nga namin kalamangan. Last play of the first half, pinasa kay Tupe, bibigay kay Black Dragon for the buzzer beater, bang! 31-24, lamang ang DGC papunta ng third quarter. Pagpasok ng third, binigyan kami agad ng 3 points ng point guard ng Don Bosco at makakuha ng steal si Iverson dito, aatake sa basket at may kasama pang foul. Kaya sa laban na to guys, matira matibay kasi parehong malakas ang teams, parehong umi-score, parehong dumidepensa, panoorin nyo hanggang matapos. At tinake advantage na nga ng Don Bosco ang weakness namin dahil sobrang taas nila dito kaya nahihirapan kami makakuha ng defensive boards. Pero gaya nga nasabi ko, itong 14-year-old na to, buo ang loob tumira, ayun, another 3 points para sa kanya. Sinusubukan namin lumayo dito kaso yung Don Bosco talaga. Height is might, ika nga pagdating sa basketball. At umpisa na ng fourth quarter, bibigyan kami ni Black Dragon dyan ng 3 points to give us an 8-point lead. Pero makakasagot ang Don Bosco dito with a counter. Alley-oop pa nga ang ginawa nila sa amin dito. Sinubukan namin gumanti on our end kaso hindi namin na-convert. Don Bosco another offensive rebound. Second chance points talaga pumapatay sa amin dito. Pero sabi ni Kapitan, hindi po pwede. Kailangan ko na umiscore dahil patapos na ang laro. At bibigyan pa tayo ng nice assist papunta kay Black Dragon dito. Easy basket para sa kanya. At tignan nyo naman ang ikot ng bola ng Don Bosco dito. Napakaganda. Nakakakuha pa nga ng end 1. So may chance sila to trim down the lead to 3. Ayun, nagawa nga. Iverson with another steal. So easy basket yan para sa DGC. 56-51. Again, ang bilis ng counter ng Don Bosco dito. But Black Dragon is making a name for himself with a floater para i-extend ang kalamangan. Pero grabe yung Don Bosco. 3 points ang kasagutan sa amin. Tapos dumrive pa ang big nila, nakakuha pa ng foul at titira siya ng 2 free throws to tie the game.
Isa lang ang napasok niya, lamang pa rin kami ng isa, pero tong si Radam with a jumper, giving Don Bosco the lead, pero sasagutin kaagad ni Black Dragon yan with another floater, giving back DGC the lead. At nakapag-pressure kami dito sa Don Bosco, kaya nag-cause ng turnover, papunta kay Black Dragon, susubukan umatake, pero nakakuha siya ng foul. So since hindi pa penalty ang Don Bosco, sideline throw kami, nagbinti si Black Dragon, rebound ni Servano, and a foul. We have a chance to extend our lead. Servano with the first free throw, matik yan. And again, Servano with the second free throw to extend it to 3-point lead, kaso magmimintis to. Bumalik sa amin ang possession, kaso nagka-turnover kami at na-foul pa nga namin itong si Radam. Now, he will shoot 2 free throws to tie the ball game. Kita nyo naman sa tikas ng batang to. First free throw is good, and most likely, yung second free throw nito, hindi na imimintis nito. So, ito na nga yung second free throw ni Radam. Kalmadong-kalmado, no pressure para sa kanya. Pag na-shoot niya to, 61 all tayo, tie ball game, last 1 minute remaining. Ninenervyos na lahat dyan, guys, pati mga fans. At ayun, 61 all tayo, at susubok si Black Dragon ng 3 points dito, magmimintes, rebound ni Espina, and nakakuha siya ng foul. At titignan natin ang first free throw niya dito. Alam naman natin yung matik si Espina dito. Mr. Piso, short. Bakit ngayon pa nangyari, Espina? Ngayon na kailangan namin. We need this free throw para magkaroon kami ng lamang at kahit papano makapagbigay pressure kami sa Don Bosco. So, second free throw ni Espina, mintis again. Ngayon, Don Bosco may pagkakataon na makalamang. Walker, nakita si Radam sa wing with a fake, umatake, jumper, at yun lamang na nga ang Don Bosco. So we are back against the walls, 63-61. Hawak ni Black Dragon ng bola at buti na lang na foul. So we have a chance to tie the ball game just for Black Dragon to make his free throws. So first free throw ni Black Dragon dito, at tignan nyo yung sequence na to, guys. May pumapasok pero natira na ni Black Dragon and he made the shot. Kaso sinasabi nila na no basket kasi may sinasabi yung tournament manager dito. Siyempre, pinipilit ni Coach George na dapat counted yung basket kasi naitira rin ni Black Dragon and hindi rin namin alam bakit pumasok yung tournament manager in the middle of the ball game. Kaya pinipilit namin mga coaches na dapat basket yon. So after further review, titignan natin kung ika-count nga nila yung basket, guys. After ng basket ko ay basket. Yung ball. Okay. At rinig nyo naman, counted basket tayo. Papasok na si Iverson. So second free throw ni Black Dragon. At ayun, buti na lang. 63 all, tie ball game tayo. Don Bosco may hawak ng bola. At ito, naka full court press kami. And Iverson with the steal. At panglamang to, guys, 65-63. Napatay mo ang Don Bosco. So we are here to set our play para ma-stop namin sila. So guys, full sequence na to. Wala nang cut-cut to. Inbound ng Don Bosco. Muntik kami nakakuha ng steal doon. Pero naka-atake yung big. Good defense ni Eli. Nagkaroon ng fumble dito. Kanino magpunta ang bola? Jump ball ang tinawag ng referee dito. So bola will stay at Don Bosco Academy. Sabi sa inyo, guys, napakainit ng laban na to. Lalo na championship pa. So magkakaroon ng baseline throw dito ang Don Bosco. Guys, we're still on the lead. 2 points pa lamang namin. At kung nakarating ka sa part ito, salamat, tinapos mo yung video. Huwag mo na rin kalimutan i-share para mapanood ng iba. Naipasa na dito, kaso natawagan ng foul si Iverson, guys. So magkakaroon ng 2 free throws ang Don Bosco for a chance to tie the game. This is the time when free throws really matters. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, ano mararamdaman mo? Comment mo below. So first free throw ng guardian ng Don Bosco dito, and he made the basket. Isa na lang kalamangan namin dito, guys. So it's anybody's ball game. Second free throw niya, tignan natin kung matatay niya. Ayun na nga, nagmintis, put back, mintis ulit, rebound, put back, mintis ulit. Nakakuha namin yung bola dito.
Nagkaroon ng fumble pero nakuha ni Iverson ang bola. Libreng-libre si Ellie sa baba with an extra pass and an easy basket. Lamang kami 67-64. 10 seconds left. Walker tinira doon sa malayo. Nagmintes. Nakuha ni Iverson ang bola and na foul. Nagwawala na yung bench namin dito at nilapitan ko sila at sinabihan na hindi pa tapos ang laro. Baka ma-technical or ma-bench decorum pa tayo dito. Nakikita nyo naman guys, ang hirap nilang pigilan kasi konting-konti na lang matitikman na nila yung championship. Kaya sabi ko sa inyo guys, panoorin nyo yung buong video dahil hindi nyo alam kung sino ang mananalo. At babalik na nga tayo kay Iverson para sa mga free throws niya to ice the ball game. So ang first shot niya, ayun, 68-64. 2 possession ball game na kami. Last 7 seconds na lang. At nagsasaya na si Coach George dito. Tignan natin ang second free throw ni Iverson. Nagmintes, pero nakuha ni Tupe ang bola. At timely offensive rebound. At hindi na binigyan ng chance ang Don Bosco dito. At kung nakikita niyo yung crowd, konting-konti na lang talaga. Gusto na lumabas, gusto nang pumunta sa court. So Tupe to ice the ball game para makatikim ang DGC ng first ever championship nila dito sa 5v5 men's basketball. Hindi ko na ikakat to guys. Ipaparamdam ko rin sa inyo kung anong pakiramdam ng time namin ngayon. So Tupe with the first shot at ayun, 69-64, 5-point lead. Coach George nagsasaya na, mga fans ng DGC nagsasaya na rin. And Tupe with the second free throw, he made the basket. Lamang na kami ng 6 dito, 3 seconds remaining at wala nang chance makahabol ng Don Bosco dito. At ayun na nga, natalo ng DGC ang Don Bosco para sa MCAPS Championship, giving us our chance to play against public. At kung sino ang mananalo doon, papasok papuntang Claraa. Ang bangis ng DGC! Sabi sa inyo guys shock the mabalakat guys.